Okay, ito mga sir, may naman tayong gagawin na NMAX na version 1. Gagawin natin dito mga sir, mag-overhaul tayo ng makina. Ito mga sir, kakapagawa lang din ito, galing sa ibang sa shop pala. Dahil ang problema nito mga sir ay yan ito. Try natin. Okay, yan yung tunog niya. Dahil ang concern niya sa akin, nung lumapit siya dito sa gear, lapit tayo. Concern kasi ni sir ay sa gear. Ngayon, itong tunog na to, nung nakakabit pa yung belt pulley, ganyan pa rin yung tunog niya. Makalampag pa nga minsan eh. Ngayon, nung tinanggal din natin, kasi ang reklamo niya yung sa gear, kaya tinanggal natin yung pulley dito, saka natin siya pinaandar. Eh, hindi pa rin nawala yung ingay niya. Kaya, ayun, sigunyal na yung problema. Itong sigunyal na ito mga sir, kaya kakapagawa lang daw yan sa ibang medyo nakagalit nga yung mayari kasi bakit daw ganon. Gumastos siya ng malaki. At ganun pa rin yung naging problema niya. Parang same dun sa sa Aerox natin na ginagawa. At ito, kinakalasan ni Kapulong para may babala natin yung makina niya. Siguro dadalawang video tayo dito mga sir kasi dadalhin natin ang machine shop ito bukas. Ito, pag-iiwalay natin yung makina sa yung chassis. Medyo matrabaho nga lang si NMAX. Gawa ng marami tayong kinakalas. Ando pa yung isa nating Aerox, hindi pa natin natapos. Gawa kasi ng araw ng linggo. Dadalhin pa natin sa machine shop. Sarado yung machine shop kapag araw ng linggo. Kaya ito, sakto. Sasabihin din natin itong sigunyal niya. Ang gagawin na lang natin, ito, pagkakalas nito, dadalhin natin sa machine shop. Ipapa-build up natin. Dahil ang issue nito na nakikita ko, kalampag kasi yung tulog ng makina niya. Doon sa parting ng magneto, doon po yung mas malakas na kalampag. Parang sa click mga sir, na dito lagi yung nagkakaroon ng problema pag kalampag, ginagano mo, maluwag. Dito hindi mo din siya mararamdaman dahil ang problema nito nasa kabilang side. Kaya paghihiwalay mo natin yung makina para isabay natin doon sa Aerox natin ang ginagawa din. Ito na, natanggalan na natin yung kanyang chassis at ito na yung kanyang makina. Ito na yung wawalwalin natin mga sir. Para makita natin kung ano yung problema. At sinasabing binabado yung makina nito. Siguro may katagalan na rin. Ayan, kalasin na natin yung makina. Basta segregate nyo lang yung mga pisa na dapat yung i-segregate, lalo na yung mga maliliit na pisa. Ayan ay. Lagyan ng gasket yung kanyang na dapat hindi na nilalagyan yan. Okay, sunod naman natin yung block na tatanggalin para makita natin. Ayan, may gas-gas. Sa kabila. Ayan, wala namang gas-gas. Wala naman siyang gas-gas mga sir. Ayan, malamang yan yung side ng bearing mga sir, yung sa may magneto natin. Yan ang nagpapaingay dyan. Yan, kakalasin na natin. Ibabaw yung washer niya. Dito sa loob. Ha? Sa loob. May washer yan sa loob. Ito pala. Tanggalin natin yung timing chain.
Pero ko na yung magaling mag... Cinco. Tanga. Tanga. Ayan. Tanggalan natin. Matigas na yan. Kaso yung ano yan, yun ang maluwag. Tapos itaktak mo yan. Ito. Dadaanin mo para matamaan yung mosquito. Tatak mo nga. Bye, pabuksan natin yan. Tapos ito yung nagpapalog dito. Ito mga sa dito lagi ang problema lagi. Sa Yamaha, hindi lang natin tumatanggal kasi meron pa tong gear. Dito dun sa click, wala siyang gear sa kabila. Kaya kapag kahugot mo ng bearing, tatanggal mo na kaagad. Dadalhin natin yan sa machine shop. Pabubukas natin yan para makita natin. Ayan, dyan muna. Sabay po yan si Aerox naman. Sasabay sila. Yun yung makina ng Aerox. Ito naman yung makina ng NMAX naman. Sabay dadalhin natin sa machine shop yung kanyang mga sigunyal. Okay, dito naman tayo sa NMAX at ito na yung makina nya. Inoverall natin. Nagpalit tayo ng connecting rod sa side by side na bearing kasi may tama na rin yung kanyang connecting rod. At ito binabalik na natin. Hindi ko na kaagad yung video nito nung binubuo natin. Gawa kasi ng sumabay din kasi yung yung Aerox natin na nagkaroon ng error. At ito maandar na. Saka yung tabingi yung ikot ng sigunyal. Ito na siya ngayon na mausok. Ngayon hindi na siya mausok ngayon. At ito yung susunod naman nating tapusin. Yung click naman na nandun na nakita nyo doon sa dulo, tapos na rin po yun mga sir. Dahil may dalawa pa tayong Aerox na nakapila sa labas, naka-schedule bukas, kaya nga kailangan namin matapos tong mga nakatingga na kasi malaking kinakaing espasyo. Ayan, binubura ni Gerald yung yung makina. Same lang din yung procedure natin sa Aerox sa NMAX, parehas lang yan. Kung ano yung top dead, parehas lang. At kung ano yung sukat ng valve clearance natin, parehas lang din. Puto lahat, visit ka ha. Ayan, Yamaha din yung ginamit nating oil.
na blue core kasi blue yung langis. Kaya blue core. 900 yung ano, yung ating yung lagay ang laman nito. Pero dahil nga overall, kaya 1 liter yung ating nilagay. Okay, ito na mga sir, pagkasamahin na natin yung makina, saka yung chassis niya. Ayan, pinatutulungan nila ang tatlo na. Kaya bukas malilate kami ng open mga sir, kasi mahirap din naman po kapag kinulang sa sa tulog, baka hindi maibigay yung good service. Masaya yung tatlong tanga. Okay, ito mga sir, naibalik na natin yung mga sensor, nalagyan na natin yung langis, coolant. Ngayon, bago natin ibalik yung kanyang clearings, pa-undrain muna natin. Start ko muna para makita natin kung ano yung pinagbago niya ngayon. Naikabit na rin natin yung naikabit na rin natin yung pulley. Kasi nung ginawa natin to, kalasin mo man yung pulley or hindi, maingay, halos parehas. Okay, ayan. Tumahimik na siya ngayon. Medyo may sipol kayo narinig. Gawa kasi ng nakabukas pa yung nasa gilid natin. Pero ibang-iba na yung tunog niya. Ayan. Tapos yan. Nakaline up na rin yung Aerox na ginagawa rin natin. May isa pa. Okay, bali ano na yan. Ibalik nyo lahat ng clearings at okay na mga sir. Balik na natin yung clearings niya muna. Salbahay yan eh. Okay, tumaso, nilagay ko na yung clearings niya. Tapos pantay natin. Ayan, wala naman siyang error. Ayan, okay na mga sir. Ayan. Tapos dumating Aerox na umuusok. Ayan, pwede na itong makuha mga sir. Ayan, okay na.